Okay, mga sanggay, kapapasok lang ng balitang ito, kamustahin po natin yung mga kababayan po natin doon sa Albay. Dahil itong Bulkang Mayon, mga sangkay, nagparamdam na ang pagkakaalam po natin. Marami daw po ngayon ay nililikas na. Magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ito, mga sangkay, medyo kalma muna tayo sa politika, no? Meron pong naganap o nangyayari ngayon doon sa Bicol dahil po dito sa pag-aalboruto. Hindi ko alam kung sumabog na o nag-aalboruto pa lang, mga sangkay. Marami na po ang inililikas. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no? Dating gawi, mga sangkay, ito, batas dito sa atin, no? Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, diretso po tayo, no? Ito yung balita, mga sangkay. Namimiligrong pumutok di umano itong Bulkang Mayon. Naku, ito pa naman ang pinakamalaking bulkan sa Pilipinas. Libo-libong residente nang linilikas dahil sa pag-alboruto ng Bulkang Mayon sa Albay. Live mula sa Legazpi City, nangungun sa balita si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon ng mga inilikas na residente? Jiggy, inilikas na nga ang mga residente sa loob ng 6-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ ng Mayon dito sa Albay. Yan ay matapos itaas sa Alert Level 3 ang bulkan kahapon. Ayon sa Albay Provincial Government, higit sa 300 pamilya o katumbas yan ng lampas sa 3,000 residente ang inilikas mula yan sa mga lungsod ng Tabaco at Ligao at maging sa mga bayan ng Malilipot, Daraga, Kamalig at Ginobatan. Posibleng madagdagan pa ang bilang na yan. Jiggy. Gio, ano ang update sa aktibidad ng bulkan ngayong araw? So ayun, mga sangkay, so madami po ang inilikas, no? Libo-libo na po itong mga residente doon po sa Albay dahil nga po delikado ang sitwasyon ngayon, mga sangkay, nitong bulkan na bigla lamang po nagparamdam. Nakita ko pa po yung video, mga sangkay, nakuha kung papaano po bigla pong sumiklab itong bulkan na ito. Jiggy, ayon sa FIVOX, nakapagtala ng 131 rockfall event sa slope ng bulkan. Sinabayan pa yan ng Pyroclastic Density Current o PDC. Ito naman yung mas kilala sa tawag na uson sa lokal na lengguwahe ng mga uragon. Ang uson, Jiggy, ay pinaghalong gas, abo at tunaw na bato. Lubhang mapanganib yan at napakainit niyan, Jiggy, habang napakabilis niyang kumilos nga o dumausdos sa may dalisdis ng bulkan. Kapag tinamaan ka ng uson, pwede kang malapnos o di kaya mamatay. Samantala, Jiggy, may nakita ring magma sa bulkan na hindi raw nakita noong 2023 eruption. Pahiwatig daw yan ng pag-angat ng magma mula sa ilalim ng bulkan. Pakinggan natin ang paliwanag ng FIVOX. Okay, may mga ganitong, yung mga ganitong klaseng sitwasyon, mga sangkay, wag pong babaliwalain, no? Kasi naalala po natin siguro yung mga nagdaan, mga sangkay, na mga bulkan na biglaan na lamang pong pumutok. So, mas mabuti po yung laging handa, no? Ito, mga sangkay, medyo kakaiba daw po talaga yung galaw ngayon ng Bulkang Mayon. Mamaya, bigla pong sumabog yan, mga sangkay, ng mas malakas pa. Inaasahan po natin na sometime in a few days ay maaari po tayo magkaroon ng lava flow at maaari po tayo magkaroon ng kaunting lava fountaining, no? Ibig sabihin, matindi yun kapag gano'n na po ang mangyayari. Gio, anong sinasabi ng mga eksperto? Pinangangamba ba ang isang malakas na pagputok ng Yun. Ito yung magandang tanong, mga sangkay. Kung pinangangambahan nga bang mas malakas ang pagputok? Bulkang Mayon? Jiggy, alam mo, ayon sa FIVOX, bagaman may mga senyales ng paglabas ng magma, hindi pa ito itinuturing na indikasyon ng isang explosive eruption. Hindi pa
raw kasi ganon karami ang naitalang volcanic earthquakes. Number 1 yan. Hindi rin ganon karami ang ibinubugang asupre ng bulkan. Sa ngayon, nasa 700 tonelada na raw ng sulfur dioxide emission. Kabilang yan sa mga binabantayang palatandaan ng PHIVOLCS kung dapat nang itaas sa alert level 4 hanggang 5 ang bulkan. Pakinggan natin muli ang paliwanag ng PHIVOLCS. Yan. Unang-una ng pagdami ng volcanic earthquakes. Pangalawa po, dapat sumipa ang ating mga ground information data. Kung namamaga po ang bulkan, meron pong biglang mataas na pamamaga na makikita natin. At pangatlo, dahil meron po tayong panibagong magma na mayaman po sa volcanic gas, ay magpapakawala po ito ng maraming sulfur dioxide at marirecord din po natin yun. Jiggy, binabantayan din ang banta ng Lahar Flow. Kung mapapansin mo sa likuran ko, makulimlim, malakas ang ulan at pabugso-bugso nga simula kaninang umaga. Alam mo, Jiggy, sa ngayon ay patuloy rin yung pagbibigay ng relief packs at ang mga pagkain sa mga bakwit na inilikas na pansamantalang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Namigay na rin ng face mask sakaling magkaroon naman ng ashfall. Jiggy, balik sa'yo. Ingat kay Jan Gio. Okay, so yan po yung update sa atin, mga sangkay, doon po sa bulkang ito, doon sa Albay. Kasi biglaan nga lang po nagparamdam ito, mga sangkay, no? Bagong taon, no? Bigla pong sumipa itong, ang pagkakaalam ko, may matindi pong usok na binuga. At doon na po, mga sangkay, nag-umpisa na palikasin yung mga libo-libo mga residente dahil nga po dito sa bulkang ito. So, siguro sa mga kababayan po natin, mas mag-ingat po tayo kasi parang parang lindol din mga sangkay na akala po ng iba, hindi sasabog, akala ng iba, konti lang yung maga, akala ng iba, ito lang yung binubuga, usok lang, bigla na lang pumutok mga sangkay. So, much better na maging handa, mga kababayan, dahil hindi po natin alam kung ano po ang susunod na mangyayari para po tayong para po tayong nanonood po ng isang sci-fi movie patungkol po sa isang bulkan. Kasi itong bulkan, mga sangkay, isa ito sa higanting bulkan, mga sangkay, sa Pilipinas na binabantayan at aktibo, no? So hindi po dapat baliwalain ito yung mga kababayan po natin, no? Matuto po tayo sa mga nakaraang mga pangyayari kasi yung iba, 'di ba? Kung kailan nangyari na yung trahedya, saka po magkaka-interes na lumikas. Kaso late na. So doon nag-uumpisa mapahamak po ang isang tao. So ngayon pa lang, no, mangyari man yung pagsabog na malakas o hindi, ang importante, nakalikas at safety po. Alright? So ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.